Hello and welcome po sa ating pong online theology class na atin pong binuo dahil po sa mga request na gusto po ng iba nating mga kapatid na makapag-aral ng theology kahit po sila po ay hindi nakapag-Bible school, sila po ay busy na sa kanila pong mga buhay, pero pag meron silang free time ay pwede na lang balikan ng mga videos at pwede po nilang i-browse yung ating pong Facebook group. Ito po ginawa po natin para po sa mga kapatid po natin na gusto pong lumago sa pag-aaral po ng salita ng Diyos, and not only studying pero yung systematic study of theology. At by the way, ito po ay basics lamang po. Kung meron po sa inyong magagaling na dyan na preachers, ito po ay design para po sa mga beginners at sa mga bago pa lang po nag-aaral. So ito pong video na ito ay, of course, welcome nga po pala lahat. Welcome tayo sa atin pong online theology class, at gumawa po tayo ng Facebook group. At kung hindi ka pa ho doon member, lagay po natin sa description kung paano po kayo makasali. And ganoon din, meron tayong registration form. It's completely free. Ito po ay libre lahat. Ministry po na ating pong ginagawa para makatulong po sa ating mga kapatid sa pamagitan po ng pag-educate tungkol po sa theology. So ito po ang una nating video, Module 1 po natin, Introduction to Theology. So punta po tayo sa ating objectives. Understand the meaning and purpose of theology. Ano ba ang ibig sabihin talaga ng theology at ano ba ang purpose nito? At maging familiar po tayo sa mga major doctrines. Pinakamahalaga po yan. Napakahalaga sa mga membro natin na matuto po ng mga major doctrines, at hindi lamang po yung sinasabi po ng mga milk of the word, kundi pumunta naman tayo dun sa mga meat, which is yun na po yung ating mga major na doktrina. Karamihan po dyan, may mga tanong po tayo. And also to learn to think biblically and systematically. Yun po dapat yung ating paraan ng pag-iisip. Hindi po tayo nag-iisip emotionally, although sometimes kailangan natin yon, pero most of the time kailangan natin mag-decide sa ating pong buhay. Everyday kailangan po natin ng wisdom, and therefore dapat biblical po tayong mag-isip. And then grow in spiritual maturity and discernment. Para po hindi tayo yung tagal-tagal na natin Kristiyano ay tayo po ay hindi pa rin malagong espiritual. Ito po hindi nakukuha sa katagalan. Ito po ay nakukuha sa kasipagan at sa pagmamahal sa pag-aaral ng salita po ng Diyos. Hindi po magkahiwalay yun, yung pag-aaral at yung paglagong espiritual. So, the more na alam natin ang ating pong pinaniniwalaan, ang katotohanan ng Biblia, ay the more nalalago po tayo spiritually. Because yan po ang ginagamit ng Holy Spirit para po tayo ay turuan. And also to develop a deeper love for God and His Word. So, marami po sa mga Kristiyano kaya hindi lumalago, wala pong pagmamahal sa Diyos, at papaano niya mamahalin yung Diyos ay hindi naman po niya kilala. So, paano niya makikilala? It is through the Word. And the memory verse po natin is 2 Timothy chapter 2, verse 15. Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So, number 1, what is theology? Ano ho ba ang theology? It comes from the two Greek words na theo and logos. Theos means God, and logos means the word or to study. Pag pinagsama po natin, study of God. So the study of God and His revealed truth as found in the Scripture. Napakahalaga po nitong pag-aralan. Nung ako nag-aral ng theology, inisip ko, bakit ako nag-aral ng theology? Bakit ako nag-shift from education to theology? Sabi ko, ang dami ng engineer, ang dami ng doctors, ang daming gustong i-pursue yung mga kanilang gustong malaman na kaalaman. Pero sabi ko, bakit kakaunti yung gustong alamin, yung mga kaalaman patungkol sa Diyos? And since na tayo naman ay talagang nasa ministry, nasa gawain, hindi ba dapat mas pagpokusan natin yun ng pansin? Yung pag-aaral po ng salita ng Diyos. And so, doon po yung aking passion
Kaya hindi ko na tinapos yung aking isang course. Lumipat na po agad ako sa theology. So therefore, tayo po kung hindi man po tayo nakapag-aral nga sa Bible school, wala akong problema doon. That's why ito na nga po yung ating dahilan kung bakit po tayo nagkaroon ng online theology, para kahit po hindi po kayo nakapag-aral sa Bible school, ay at least matutunan pa rin ninyo kahit yung mga patikim lang, yung mga basics lamang. Hindi naman tayo magpapaka masyadong malalim agad po dito. Maliban na lamang kung hingi ng pagkakataon, kayo po ay patuloy na manood, kayo po ay patuloy na nagsuporta dun sa ating ministry, ay dudusungan pa po natin. Pero right now, puro introduction videos lang po muna yung gagawin natin. Mga introduction sa mga bawat subject sa theology. And by the way, this is 4-year course also sa Bible school. So, ibig sabihin talaga pong ito ay dapat serious ka na nag-aaral. At madali lang naman kasi papanoodin mo lang naman yung video. Magsesend lang naman tayo ng mga konting sasagutan. And it will be in Tagalog, in Filipino. So, lahat po tayo ay pwedeng makapagsagot niyan. And always follow yung mga pinopost po natin sa ating group. Para po malaman natin kung ano na yung ating mga requirements dito po sa ating online theology course. So, why study theology? Number 1, God commands. Ito po inutos ng Diyos sa kanyang mga sa lahat ng kanya pong mga tao, sa mga believers. Sabi po sa John 5 verse 39, 'di ba? Search the scriptures, for in them you think you have eternal life. So nandoon po ang ating buhay na walang hanggan. Inutusan tayo ng Panginoon na saliksikin ang salita ng Diyos. Marami pong mga sekta ang hindi po ganyan, hindi po sila Bible centered. Hindi po sila nakafocus sa kung ano sinasabi ng Biblia. Lagi po nila sinasabi sa atin, bakit kayo masyado kayong addicted dyan sa pag-aaral ng Biblia? Hindi ba pwede makinig na lamang tayo? Hindi po pwede yun sa atin. Yung makikinig lamang tayo. Kailangan nating saliksikin ng Biblia sa ating pong mga sarili. And also, ito po kasing pagsaliksik ng Biblia, yan po yung magpapalago sa atin. Meron nga po mga sekta, pinagbabawal pa yan. Kasi magkakalito-lito daw at dadami ang mga magtatanong sa kanila or magkakaroon sila ng pagkakahiwa-hiwalay. Pero sa atin, hindi ho. Ang doktrina, ang katotohanan, yan po ang magbubuklod doon sa mga tao ng Diyos na talagang tinawag niya. At ito po ang maghihiwalay doon sa mga maling katuruan. So, ibig sabihin, the more na nag-aaral ka ng theology, the more na mapapahiwalay ka doon sa mga nagtuturo ng mga maling doktrina. So, isa pa, theology guards against error. Ang theology po, kapag po ikaw ay nag-aaral nito, ay mabibigyan ka ng bakod, mabibigyan ka ng proteksyon sa iyong isipan, sa iyong puso kapag may dumating. For example, may kumatok sa inyo at nagtuturo na, ang Diyos ho ay may bago na ngayon, Diyos Ina. Pag ho may ganyan kang nagtuturo na sa inyo, ay alam mo na agad na hindi po pwedeng mangyari yun. Pero kung hindi ka nag-aaral ng theology, hindi ka nag-aaral talaga ng doktrina, sabi mo, parang pwede nga, kasi mayroong ama, may anak, ibig sabihin may ina din. So, pag hindi ho natin ito sineryoso, marami pa hong mga klase ng mga doktrina na naglalabasan ngayon. Wala akong katapusan yan. The more na hindi nila pinapansin ang mga katuruan ng Biblia, ay the more na padami po ng padami yan. Wala pong katapusan yan. At ang mga tao po ay napakabilis maniwala. Madala lang ng emosyon, maniniwala na po agad. Theology strengthens our Christian living. So, by the way, dun po sa guard against error, talamak na po sa social media. Kaya nga, tayo mga Kristiyano, ingat tayo sa pag-scroll natin na hindi po lahat dyan ay dapat nating paniwalaan. And most of them, mas magagaling sila magsalita kaya sa atin, mas malalaki po yung kanilang mga churches, and then mas mayayaman sila. That's why para bang andaling maniwala sa kanila. Pero kung ikaw ay well-equipped of theology in your mind, in your heart, ay hindi ka po basta-basta maloloko ng mga maling doktrina na kumakalat po ngayon. Yan po ay talaga namang ito po yung panahon talaga na sobra-sobra ang pagkalat at ang mabilis na pagka-corrupt ng mga isipan po ng mga tao patungkol po sa mga maling doktrina.
At isa pa ho, theology strengthens our Christian living. So, ito po yung pinakang purpose kung bakit tayo nag-aaral ng theology. Hindi lamang para magaling tayo, hindi lamang para tayo ay magaling makipagtalo, makipagdebate, kundi itong doktrina po ang mag-shape, magmo-mold ng ating belief. Marami po sa atin, yung mga belief natin, mayroon pa rin tayong mga pamahiin. Pero kung matibay na yung iyong doktrina, mawawala na ho yan. Pati yung behavior mo na hindi mabago-bago, yung karakter, yung attitude na hindi maganda, yan po ay utay-utay babaguhin kung ikaw po ay seryosong inaaral mo ang pag-aaral patungkol po sa Diyos, ang theology. And also worship. Ang worship po ay pagka hindi ka po nag-aaral ng theology, sasabihin mong worship ay yung pag-awit lang at yung pagiging emotional sa Panginoon, yung pagsamba, ganyan-ganyan. Hindi lang po yun. Ang pag-worship po sa Panginoon, unang-una ay yung pagkilala sa kanyang mga katangian. Sino ba talaga siya? So, the more na kinikilala mo siya, the more na nalalaman mo yung mga patungkol sa kanya at sa kanyang mga ginawa, ay yun po ay formed na rin ng pag-worship sa Panginoon. And then decision making, araw-araw po tayong gumagawa ng mga desisyon sa atin pong mga buhay. At kung ayaw po nating magkamali at ayaw natin na tayo po ay palagi na lamang ay kailangan na maganda na mag-seek ng advice, pero may times na hindi mo katabi yung mga iyong pastor, iyong mga leaders. But kung ikaw ay well-equipped sa inyong theology, malalaman mo ano ba yung sinasabi ng Biblia patungo dito. And therefore, madali mo po itong masasagot. Yun lamang po ang atin pong pagtatapos ng module number 1 natin, introduction natin yan to theology, at kasunod po natin overview ng mga ng theology course, kung ano-ano po yung mga yon, yung mga pag-aaralan natin dito po sa ating series, isa-isahin po natin do sa ating module number 2. So keep updated, at para po updated kayo ay masdan nyo lamang po yung ating Facebook group at yung atin pong huwag niyo po kakalimutan mag-register do sa ating free registration sa Google Form, at yung ating pong video suportahan po natin, at para po mas marami pang maabot yung ating pong ministry ng online theology class. So yun lamang po, maraming salamat, at see you po sa ating pong kasunod na video.